Now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Yung inakala naming wala lang, hindi namin inakalang magkakaroon siya ng malubhang sakit. Hi DJ Rocky, I'm one of your avid fans. Palagi ako nakikinig sa'yo since I was in high school. At ngayon, natagpuan ko ang sarili ko na nagbabahagi ng kwento ng aking buhay. Hindi ako magaling magsulat ng kwento, pero sana maintindihan ng mga tagapakinig mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Aina. Pang-anim sa 8 magkakapatid na puro babae. At ito ang aking secret file. O Aina, malapit ka nang mag-college. Anong kurso ba kukunin mo? Tanong sa akin ni Ate Maria nung minsay nagkausap kaming dalawa sa labas ng bahay namin. Gusto kong mag-criminology, ate. Sabay ngiti sa kanya. Kaya lang, sino magpapaaral sa akin? Hindi naman kaya nila mama, 'di ba? Tanong ko kina Ate Maria. Sagot niya sa akin. Siyempre ako. Kaya nga ako mag-a-abroad, 'di ba? Pagbutihin mo nang sa ganon, may makapagtapos man lang sa ating magkakapatid. Opo, Ate Maria. Pagbubutihin ko, promise. Sagot ko sa kanya. Nako, wag mo na magbo-boyfriend ha. Sabi niya sa akin. Wala naman akong balak pa sa ganyan, ate. Aral muna ako, syempre. Para matulungan kita sa mga gastusin. At para mapaaral din natin si Rhea at saka si Kat. Sagot ko sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Para maipagawa rin natin ang bahay natin. Medyo matanda na rin tong bahay. Sabi pa ni Ate Maria. Oo, ate. Sagot ko kay Ate Maria. Yan ang naalala ko na napag-usapan namin ni ate bago siya umalis papuntang abroad para magtrabaho. Months after, enrollment na for college. Dahil sa first time kong pumunta sa school na yun, sinamahan ako ni mama. Pero ang nakakatawang pangyayari ay hindi criminology ang kurso na in-enroll ko. Kasi nung time na yun, nalaman ni mama na criminology ang kurso na gusto ko, hindi siya pumayag. Kaya BS Pharmacy ang kinuha ko. Fast forward to 2018. 4th year college na ako. Hindi madali ang journey ko sa pag-aaral ko. Kasi financially struggling kami. Hindi sapat yung merong kapatid na nag-abroad para sumuporta.
Kaya tinitipid ko talaga kung ano man yung meron ako. Then one day, nag-video call kami ni Ate Maria. Ipinakita niya sa akin yung ilong niya. May sugat. Tinawanan niya lang yung sugat sa ilong niya. Ilang araw na raw yung ganun. Ayaw daw mawala. Hindi naman daw niya nakamot. Kaya nakapagtataka kung bakit siya nagkasugat ng ganun sa ilong niya. Pinakita niya rin sa akin yung mga dot-dot na pula sa balat niya. Ang dami. Nakakalat sa braso niya. Nagtaka ako. Naalala ko yung sinasabi ng instructor namin since yung work namin or yung magiging work ko nasa ganung field. At ang sabi, pag may mga ganung lumalabas sa katawan, magpa-check up na lang. Yun ang sinabi ko kay Ate Maria. Magpa-check na lang siya para sure kami kung ano yun. Yun din naman daw ang sabi ng amo niya. Kasi nagwo-worry daw ito sa kanya. Namamayat din kasi siya bigla. Sana wala lang. Inisip ko, hindi naman siguro malala yun. Baka skin problem. Dan yung inakala naming wala, hindi namin akalain na malubhang sakit pala. After 2 days, nung nalaman namin na sinamahan siya ng amo niyang magpa-check up, sinend niya ang result sa akin. Pinabasa niya sa akin pero wala akong maintindihan kasi parang noodles yung ibang nakasulat sa papel na alam kong yun ang result sa test niya. Tinanong niya ako, ay na alam mo ba kung paano basahin yan? Sagot ko, naku ate hindi, ano raw ba ang resulta? In-explain ba sa inyo? Then sabi ni ate, oo ay na. In-explain sa amin ng doktor ko. Tinanong ko kung ano. Then sabi niya, leukemia. May leukemia raw ako, sabi ng doktor. Nanlamig ako sa narinig ko. Hindi ko alam kung anong ire-react ko sa sinabi ni Ate Maria sa akin nung time na yun. Then sabi ko, sure ba yan ate? Baka naman nagkamali lang yung doktor. Magpa-second opinion kaya kayo. Hindi ko na alam kung paano nasabi ni Ate Maria sa mga magulang namin yung kalagayan niya dahil na busy ako sa school. Graduating na rin kasi ako that time. Nakailang doktor na rin daw pala sila sa abroad pero ganun pa rin ang resulta. Kaya napagdesisyonan ng amo niya, naiuwi na lang siya. Para may mag-aalaga sa kanya habang nagpapagaling siya sa sakit niya. Kinuhaan siya ng ticket ng mga amo niya. Hinatid agad sa airport. Kahit ayaw naman nila, wala naman silang magagawa. Dahil kailangan ng matinding pahinga ni Ate Maria. Dumating na si Ate Maria sa Pilipinas. Pero hindi muna siya umuwi sa probinsya namin. Nagstay muna siya ng ilang araw sa Maynila. Doon sa tita ko. Dahil gusto niya na makasiguro. Magpapalaboratory rin daw siya. Kasi baka nga nagkakamali lang yung mga doktor doon. Doon sa Lebanon. Pero wala eh. Ganun pa rin ang resulta. So pag uwi sa amin, kahit alam kong nasasaktan ng lahat, lalong-lalo na ang mga magulang namin, ay pinaramdam pa rin namin sa kanya na parang wala lang. Parang wala naman siyang sakit. Then dumating na
yung mga araw na kinatatakutan namin. Yung unti-unti na siyang manghihina. Yung unti-unting bibigay na yung katawan niya. Ilang buwan kaming pabalik-balik sa ospital para salinan siya ng dugo. Minsan, halos 1 buwan siya nag-i-stay sa ospital kasi matagal bago makahanap ng dugo na match sa kanya. AB plus kasi siya. At ni isa sa amin, walang kapareho sa kanya. Minsan kung walang pasok, ang mga kapatid ni Ate Maria, katulad ko, isa ko dun sa mga nagbabantay sa kanya. Grabe na ang ipinayat niya. Alam kong mahihirapan na rin siya. Pag tinitingnan ko yung ate ko, yung ate ko na napakabuti sa lahat. As in, yung ang bait-bait sa lahat. Yung masayahin, yung parang bang walang problema. Yung parang walang ibang ginawa kundi ang magsakripisyo para sa pamilya niya. Nakakadurog ng puso. Pag pinagmamasdan ko siya, ang sakit-sakit. Kasi may ganun siyang klaseng sakit. Traidor na sakit. At kahit may sakit na siya, siya pa rin ang pinakamasayahin sa aming magkakapatid. Kahit na maglabas-pasok siya sa ospital, at kahit siyang naka-confine, at kami lang ang mga watcher niya na palaging nagtatanong kung okay lang siya. Siya pa yung mas madalas magtanong sa amin kung okay lang daw kami. Kung gusto namin matulog, tabi na lang daw kami sa kanya. Kesa sa mahirapan kami matulog, na nakayuko lang sa bangko. Grabe siya. Yung siya na nga yung pasyente. Yung siya na nga yung nasasaktan. Yung hindi lang isa yung nakatusok na karayom sa kanya, kundi 3. Pero ibang tao pa rin yung iniisip niya. Kami pa rin yung iniisip niya. Napaka-selfless. Tapos siya yung may sakit. Deserve niya ba yun? Parang hindi naman. December 25, 2018. Hindi ko unang beses sa ospital magpasko. Pero first time kong magpasko sa loob ng ospital na kasama si Ate Maria. Alam kong malungkot siya kasi gustong-gusto niya nang umuwi. Ako naman, gusto ko rin naman. At gusto ko na ring umiyak. Kasi naghihirap yung puso ko na makita yung ate ko na nahihirapan sa sitwasyon niya. Pinipigilan ko nga lang yung mga luha ko eh. Kaya nung hindi ko na talaga kinaya, nagpaalam muna ako sa kanya na magbabanyo muna ako. Ayokong makita niya ako umiiyak kasi ayokong mag-alala siya. Matindi dito, pinapatawa niya pa ako kahit siya yung may sakit. Dapat daw maging strong ako. Para pag dumating yung December 30, payagan na kaming lumabas. Sabi ko nga sa kanya, dapat kumain siya ng marami para lumakas yung katawan niya. At sana makahanap na kami ng 1 bag ng dugo niya kasi yun na lang yung kulang. 1 bag na lang ng dugo para maging okay na siya. December 29. Sa awa naman ng Diyos may nag-donate. Nung nalaman namin, agad naming isinalin sa kanya yung dugo. Kinausap niya ang nurse niya na kung pwede, umuwi na. Gusto niya raw kasi nasa bahay na mag-celebrate ng New Year. Ayaw pa sanang pumayag ng nurse pero hindi siya tumigil. Sa kakapilit na umuwi na. Pinapirma na lang siya ng waiver.
Kaya nung pumayag na nga, sobrang saya ni Ate Maria. December 31. Pinakamasaya na New Year sa buong buhay ko. Actually, pinakamasayang New Year naming lahat. Buo kaming pamilyang nag-celebrate. First time din naming narinig kumanta sa videoke si Ate Maria. At umiiyak nga si Mama pagkarinig niya kay Ate. Habang naghahanda sa mga pagkain ng bagong taon. Ang saya-saya nun. Fast forward to April 2, 2019. Sa wakas, graduate na ako. Dalawa sina Mama at Ate Maria ang umattend ng graduation ko. Masayang-masaya talaga sila na makitang nagmarcha ako. Masaya rin ako syempre. Kasi kung hindi dahil kay Mama at kung hindi dahil kay Ate Maria, baka hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. And since graduate na ako, naghanap agad ako ng trabaho. Kahit hindi na muna mag-board exam. Hindi rin kasi ako makapag-aral ng husto dahil pabalik-balik si Ate sa ospital. Yung mga kapatid pa naming iba nag-aaral pa. Kaya ayaw kong mahinto sila. So nagpaalam akong magtrabaho na lang muna at pumayag naman sila. Hindi nagtagal, nakapasok ako agad sa isang pharmacy and convenience store sa isang city malapit sa probinsya namin. Namasukan ako bilang pharmacy assistant. June 13, hindi ko alam kung bakit ang saya-saya ko ng araw na yun. Kahit sobrang pagod ako, masaya ako. Yun pala yung kasiyahan kong yun. Ay may kapalit na sobrang sakit. Pag-open ko ng inbox ko, nakita ko yung text ng isa kong ate. Mag-text ka pag nakauwi ka na ng bahay. Pag-open ko ng account ko sa FB, may nag-message sa akin. Condolence, Aina. Ha? Sino namatay? Tanong ko sa sarili ko. Ha? Sino namatay? Ay, sorry, wrong send. Reply niya sa akin. So, binaliwala ko na lang. At ang hindi ko kinaya ay yung mga susunod pang mensahe sa akin. Condolences. Sunod-sunod ang mga mensaheng natanggap ko ng pakikiramay. Nagtaka ako, bakit? Sinong namatay? Sino? Then I got a message mula sa asawa ng pinsan ko na nasa Kuwait. Imagine, pati nasa abroad. Nag-condolence din samantalang ako na nasa Pilipinas, hindi ko alam kung sinong namatay. Huh? Bakit sila magko-condolence? Sino ba kasing namatay? Pumasok sa isip ko ay ang lola ko. Since siya lang naman yung matanda sa pamilya namin. Ang lakas-lakas pa naman ng lola ko. Then another message from my cousin. Ay, nasan ka? I replied, kaka-out ko pa lang sa work, ate, bakit? Wala lang, kumusta na? Si Ate Maria, kumusta na siya? Sagot ko, okay naman ate, tumawag ako dun kahapon. Ang sabi ni Mama, babalik daw sila sa pagamutan. Hindi pa ako nakakatawag sa bahay. Gabi na rin kasi nung nagkausap kami, kaya siguro
Hindi ko na naistorbo. Then sabi niya, ganun ba? Sige, ingat ka sa pag-uwi mo. Wala akong ka-idea sa mga nangyayari. Loading ako as in. Then yung isang ate ko nag-text sa akin. Ay na, nakauwi ka na ba sa bahay? Tawag ka. Kahit hindi pa ako nakauwi, tumawag na ako sa bahay. Yung isa kong ate yung nakasagot. Nasa bahay ka na ba? Sagot ko sa kanya, wala pa, may hinihintay pa ako. Bakit ba? Sagot ni ate sa akin, tsaka na pag nasa bahay ka na, tawag ka na lang ulit. Then I asked, ano pa kasing nangyari? Sabihin mo na lang kasi. Then sabi ni ate, wait, bigay ko kay mama yung cellphone, sandali. Then si mama, sabi, hello Aina, nasa bahay ka na ba? Wala pa ma, sagot ko. Ano ba meron? Tanong ko. Si Ate Maria mo, maya-maya pa narinig ko ng paghikbi ni mama. Wala na. Then sabi ko, ha? Ano ma? Di ba ang sabi mo sa akin kahapon babalik kayo? Dapat kanina yun, diba? Paano? Di nag-iyakan na kami ni mama sa tawag. Hindi ko alam kung paano na nga ako nakatawag ng tricycle eh. Basta habang nasa trike ako, pinipigilan ko yung paghikbi ko. Pero yung luha ko nagsisilabasan na. Iniwan ko na si Mary, hindi ko na siya na-text. Siya yung hinihintay ko eh. Nauna na ako umuwi. Pagdating ko sa bahay, hindi ako pumasok sa kwarto kasi tulog yung iba kong kasamang boarder doon. Then maya-maya, umiyak na ako. Nagtataka sila kung anong nangyayari sa akin. Doon ko sinabi na wala na si Ate Maria. Bakit hindi ko naisip agad si Ate Maria kanina sa mga message ng mga tao sa akin? Then tumawag ako kay mama, sabi ko uuwi na ako. Hindi pumayag si mama dahil anong oras na raw. 12:00 na ng madaling araw. Bukas na lang daw ako ng maaga umuwi. Baka kung ano pang mangyari sa akin. Nauunawaan ko naman siya kaya hindi na ako nagpumilit. Buong gabi iniyak ko lang yun. Hanggang sa nag-umaga na, nag-empake ako ng ilang damit ko. Nagpaalam ako sa BFF ko na uuwi muna. Gusto niya raw sanang sumama, pero hindi pwede kasi hindi siya nakapagpaalam. Nagbus ako, pauwi sa probinsya namin. Pagdating ko sa bahay, may mga tao na doon. Nakita nila akong bumaba sa bus. Tahimik lang ako naglakad papasok sa bahay. At pagpasok ko agad sa pintuan, nakita ko si Ate Maria na nakahiga sa higaan. Nakatakip siya ng puting kumot. Hindi ko na napansin kung sino-sino yung mga nandoon. Kay Ate Maria lang ang nakatuon ng mga mata ko. Gusto kong umiyak pero wala nang mga luhang lumalabas sa mga mata ko. Then umupo ako sa tabi ni ate. Hinila ko unti-unti pababa yung puting kumot na nakatakip sa kanya. Nandun pa rin yung sugat niya sa ilong.
at mas lalong lumaki yun. Pero yung kagandahan niya nandun pa rin. Pinagmamasdan ko siyang maigi. Nakakapanghinayang na isang mabuting tao ang mawawala sa mundong to. Pero ganun siguro talaga ang buhay. May katapusan. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Ganun na naging setup namin sa ilang araw na lamay. Ako ang gising buong gabi habang sila ay tulog. Sa umaga naman ako ang tulog, sila ang gising. Okay lang sa akin. Marami namang taong nakikivigil. Ako ang nag-aasikaso sa mga bisita. Simula sa unang araw ng lamay hanggang sa uling gabi. Isang beses lang ako tumingin sa loob ng kabaong ni Ate Maria. Ayaw ko kasing tumingin. Ayaw kong tingnan na nasa loob na siya kasi doon ko nararamdaman yung sakit. At hindi pa rin ako makapaniwala. Last day na niya, nasa simbahan na kami. Ako ang tinawag para magbigay ng mensahe para kay Ate Maria. Hindi ko alam kung ano yung mga sinasabi ko noon sa harap ng maraming tao nung araw na yun. Para akong wala sa sarili ko. Ayaw ko pa nga sanang tumayo pero pinilit na nila ako. Pagkatapos kong magsalita sa harap, maraming umiiyak. Ang daming tao, ang daming nagmamahal sa kanya. Tinawag na kami uli para sa pagbabasbas. Ayaw ko. Sabi ko sa mga kapatid ko, ayokong tumayo. Ayokong makita siyang nasa loob ng kabao. Ang dami pa kasi naming pangarap para sa pamilya namin, pero bakit? Bakit nasa loob na siya? Then nilapitan ako ng tita ko para alalayan na tumayo. Sumama na lang din ako. Ako ang nasa pinakahuling linya. Kahit ayaw ko, wala na akong magawa. It's been almost 5 years. Pero yung sakit sa tuwing nakikita ko yung mga magagandang ngiti ni Ate Maria sa litrato niya, para bang kinukurot ang puso ko. And I'm sure hindi lang ako yung nakakaramdam ng ganito, kundi ang parents ko at ang buong pamilya ko. Pero kahit ganun pa man, masaya na rin kami. Kasi hindi na siya nagdusa pa ng matagal. Pinagpahinga na siya ng may kapal. Ito may Manang Maria na pinaka sa lahat. Pinakamabait, pinakamabuti, pinaka-generous. Pinakamapagmahal, pinakamaalalahanin. Kung nasan ka man ngayon, gusto ko lang sabihin na tapos na sa pag-aaral si Rhea. At yung bunso naman natin, malapit na. Second year college na. Huwag kang mag-alala. Okay lang kami rito. Sana masaya ka na dyan. I really miss you, Manang namin. Hindi ko man nasabit sa'yo to in person nung buhay ka pa. Pero gusto ko pa rin iparating sa'yo na love kita. Love na love ka namin. Lahat.
Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Aina. At ito, ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Kami na. Pero may kausap pa rin siyang iba. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Isa ako sa mga tagahanga ninyo. At palagi akong nakasubaybay sa programa ninyo. Sana po mabasa ninyo ang kwento ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Bam. Isang college graduate mula sa Mindanao. At ito, ang aking secret file. Few years ago, may nakilala akong isang babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Iya. Nafi-feel ko na si Iya na ang babaeng pakakasalan ko. Maganda siya at mabait, kaya niligawan ko siya. Sinagot naman ako ni Iya noong July ng taong 2018. Naging maganda ang takbo ng relasyon namin, kahit marami ang pagsubok na pinagdaanan namin. Hinarap namin yun lahat. Ika nga, wag mo raw bibitawan kung gusto at mahal mo talaga. Kumapit ka lang hanggang dulo. Yun ang advice na pinanghawakan naming dalawa sa relasyon namin. We've been through good and bad times. Maraming tao ang tumutol sa relasyon namin. Kahit anong klase lang ng mga paninira ang naririnig ni Iya that time. Pero kung kaming dalawa lang ang pag-uusapan, masaya naman kami. As in na itatawid namin ang pang-araw-araw na wala kaming iniisip na masama para sa isa't isa. Walang duda, walang maling hinala, lahat maayos, lahat maaliwalas, lahat tama. Hanggang sa dumating ang panahon ng pandemya, nagkaroon ng lockdown. Dito na sa puntong ito, nagkaroon ng kalabuan ang relasyon namin. DJ Rocky at DJ Jello. Nagtiwala ako ng lubos kay Iya. Dahil mahal ko siya. Yun nga lang, yun din ang dahilan kung bakit ako nasaktan. I trusted Iya so much na akala ko hindi niya ako lolokohin. Nasira kasi ang cellphone ko noon na touchscreen. Kaya keypad lang ang gamit ko. At sa text lang kami noon nagkakausap. At this point, bibihira na rin kaming magkatawagan. Then nakabili ako ng cellphone na touchscreen. Pagkabili ko, inopen ko ang Yahoo account ni Iya. Naghihinala na rin kasi akong may nangyayaring hindi ko alam. DJ Rocky at DJ Jello. Tama nga ang hinala ko. May mga nakita akong chat kung saan iba't ibang lalaki ang kausap ni Iya. Binuksan ko rin ang Facebook account niya. Pero nakita kong deleted na ang mga conversation. Nagalit ako
at nag-away kami. Ilang araw din kaming hindi nagkibuan at nag-usap. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaayos din kami. At balik na naman kami sa dati, na parang wala lang nangyari. Pinatawad ko naman siya, kasi mahal ko eh. Hindi ko pa rin kayang mawala si Iya sa buhay ko. Sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin naman siya. Pero akala ko, tuluyan ng gaganda palalo ang samahan namin. Hindi pa rin kami nakaligtas sa mga away-bati naming dalawa. Minsan, umaabot na nga sa puntong magbe-break na kami. Pero kinabukasan, nagbabalikan din naman kami. Fast forward November 18. Merong nireto na lalaki kay Iya ang pamilya niya. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. Arranged marriage. Sa totoo lang, parang gumuho ang mundo ko nung malaman ko na merong ganun ang pamilya ni Iya para sa kanya. Alam naman nila na may boyfriend na si Iya. At kilala nila kung sino yun, ako. Pero bakit parang ang dali-dali lang sa kanila na balewalain ang katotohanan yun? Dahil ba yun sa nakasanayang tradisyon? Hindi na ba yun pwedeng magbago? Hindi na ba yun pwedeng palitan ng mas nararapat? Nakataga na ba yun sa bato? At yun lang dapat ang sinusunod ng pamilya nila, ng lipunan? DJ Rocky at DJ Jello, wala akong magawa noon. Wala akong ibang magawa kundi ang maghintay. Iniisip ko, sana merong mangyari para hindi matuloy ang kasal. Kung ano man yun, hindi ko alam. Napapaisip ako, may pag-asa pa ba na hindi matuloy ang kasal nila? May pag-asa pa kaya kami ni Iya? At pagkatapos ng 9 na araw na paghihintay, nahanap ko ang kasagutan sa mga tanong na iyon. Nalaman ko na hindi natuloy ang pagpapakasal nilang dalawa. At muli kaming nagkabalikan ni Iya. Siguro hindi nagkasundo ang mga magulang nila, kaya nagkaganon. First week ng December, lumuwas si Iya ng Maynila pero bumalik din nung January. Dahil may sakit na pala ang tatay niya. Palala ng palala ang sakit. DJ Rocky at DJ Jello, hindi naman ako diskumpiyado kay Iya pero akala ko talaga ay titigilan na niya ang pakikipag-usap sa ibang lalaki. Akala ko tapos na yun. Face lang, kumbaga, ng relasyon namin. Pero pagdating niya galing ng Maynila, hindi pa rin pala siya nagbago. Nag-e-entertain pa rin pala siya ng iba. Habang at kahit kami pang dalawa. Nakita ko sa cellphone niya ang mga usapan niya sa ibang lalaki. Nag-I love youhan ba naman sa ka-text? Nagalit ako ng husto. At tuluyan kong nasira ang cellphone ni Iya. February 8, nalaman ko na lang na yung nireto sa kanya noon, syota niya na rin pala ngayon.
Pinagsabay pa pala kami. Kaya ang ginawa ko, nakipagkita ako sa kanya. Nakipag-usap ako. At hindi ko na napigilan ang sarili kong magalit sa mga nalaman ko. Na may nangyayari pala sa kanilang dalawa nang hindi ko alam. At ako namang itong si tanga, sa kabila ng lahat, mahal na mahal pa rin siya. Itinuloy ko pa rin ang pakikipagrelasyon ko kay Iya. Sa kabila ng harap-harapang pakikipag-usap niya sa ibang lalaki. Oo, DJ Rocky at DJ Jello, sa kabila ng lahat, tinanggap ko pa rin si Iya. Hanggang sa dumating ang buwan ng Marso. Paulit-ulit na lang sinasabi ni Iya na titigilan na raw niya yung lalaki. Pero maski hanggang ngayon, hindi pa rin niya matigilan. Tuloy pa rin ang communication nilang dalawa. Then umabot na sa puntong hindi ko na kinaya. March 14. Nakipaghiwalay na ako kay Iya dahil masakit na masyado. Harap-harapan na niya akong ginagawang tanga. Then March 18. May hindi inaasahang pangyayari sa pamilya ni Iya. Namatay ang papa niya. Hindi ko noon magawang mag-text sa kanya para makiramay. Dahil masyado pang masakit ang mga nagawa niyang mali sa akin. Sinusubukan ko rin kasing mag-move on noong mga panahon na yun. Naaawa naman ako sa kanya pero yun nga, hindi ko kayang makiramay sa kanya. At ngayon, sinusubukan ko na kalimutan siya. Tinext niya ako uli. Pero hindi ko siya masagot-sagot. Pabalik-balik siya sa mga alaala ko. Hindi rin ako makatulog minsan sa gabi. At eto na naman, bumabalik na naman ang pagkamiserable na buhay ko. Sana balang araw pag nagkita kami, sana masaya na siya at successful na rin sa buhay. Ipinapanalangin ko na lang na sana alagaan siya nung lalaking yun. Katulad ng pag-aalaga ko sa kanya noon. Sana pag may problema siya, i-comfort siya nung lalaki. At tulungan siya sa mga problema niya. Sana mas mahalin siya ng sobra pa sa pagmamahal na naibigay ko. Sana rin araw-araw siyang maging maligaya at hindi sinasaktan. At kung sakaling kailanganin niya ako, andito lang naman ako para sa kanya. Sana marinig niya ang mga salitang ito. Alam ko kasing parehas kaming fan ng programa na Secret Files. Mag-ingat ka palagi, Iya. At mahal na mahal pa rin kita. Muli, ako si Bam. At ito, ang aking Secret File. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Badang's Secret File. Si Badang naniloko ng kanyang partner. 5 years in a relationship ka kay Ryan tapos ipinagpalit lang siya
Sa katrabaho nito sa call center, naturingan pa man ding TL or team leader, tapos ganun yung ginagawa. Imbes na maging huwaran ng kabutihan, naging huwaran pa ng kalandian. Charot! With Harod. So pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Russell. Cheaters type of mentality. 1. Yung magbura ka ng ebidensya para hindi malaman na nagluloko ka sa partner mo para malinis ka sa harapan niya. Pangalawa, yung siya na ngayon nagloko, siya pa ang galit. Badang, idemanda mo yung dalawang yan for emotional abuse. Hindi pwedeng masaya sila sa mali nilang ginawa. Dapat maramdaman din nila ang galit ng taong niloko. Pwede ba yun? Pwede ka bang magsampa ng kaso na emotional abuse? Di ko rin sigurado pero sana po pwede talaga, no? Para naman makulong yung iba dyan ng abuso ng partner. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Jobert Vertuzado o Vertudazo. Ang tagal ko nang binabanggit yung apelido mo, hindi pa pala ako tumatama, ngayon lang. Sabi nga nila, pwede tayong matuto sa mga pagkakamali natin. Kaya ako, ginagawa ko na yun ngayon, ha? Jobert Vertudazo. Minsan nga, napaka-unfair ng buhay. Pero yun nga ang hindi natin alam. Ang karma kung kailan maniningil. Ang maipapayo ko lang sa sender natin sa Badang, mas maganda kung magpahinga muna siya sa social media para makarelax, para makamove on. Shoutout po sa Bulacan Overdrive Grab drivers, lalo na kay paring Marlon Loyola, Rosenio Mundas at Marjun Estorgio. Salamat from Jobert Vertudazo. Tama na ako dun, ha? Pahinga-pahinga muna daw, Badang. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Bruno. Hiwalayan mo na talaga ng tuluyan ang lalaking yan. Ibig sabihin, humiwalay na dapat ang puso't isipan mo sa taong yun. Huwag mo na siyang masyadong intindihin at intindihin na lamang ang sarili mo kung paano mo ito palalaguin. Dahil kapag ifinokus mong iyong enerhiya sa mga taong nakapanakit sa iyo, hinding-hindi ka magiging masaya. Wish ko ay makita mo na si Mr. Right. Good evening and shoutout po kay Roy Pichay of Bangged, Abra. Maraming salamat, DJ Rakitera. Ito naman sabi ni Joan Dizon Kalimlim. Maya pabengi ke kayo, DJ Raki, para kay Badang lakasan mo ang loob mo. Magdasal ka lang palagi at sana magkaroon ka ng support system na handa kang alalayan hanggang maging okay ka na totally. Hayaan mo na yung dalawang makakati na sina Ryan at Ella. Magkatihan na lang silang dalawa at magkamutan. Charot with Harot. Salamat DJ Raki, kahit gabi na, still malago and fresh ka pa rin. Shoutout po sa buong team Rocketeers. Thank you, Joanne Kalimlim. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Charles. Ang daling sabihin, nahayaan mo sila, dyan sila masaya habang ikaw nagdurusa, payag ka nun. Relapse malala ka dyan, sender. Break na kayo, kaso in-expect mo pa. Hay, nagloko diba? Break na kayo dapat. Paano ka uusad kung magdurusa ka pa dahil sa kanila? Hindi madaling mag-move on pero hindi imposible. Gumawa ka ng paraan para makamove on sa ex mong niloko ka na hindi na kontento. Ayoko magsabi ng masasamang words pero do I give what about his cheating issue? Dahil na-tempt siya sa kaopisina niya tsaka sender, wag mo nang intindihin ang ex mo. Minsan nga ginagawa ng mundo yung ex nila kaya hirap silang makamove on. Lugi ka ron. Yun lamang sender, gumawa ka ng paraan para makamove on, para makausad ka kahit papano. Tantanan mo ng ex mo, ha? Pwede? Di tayo sure dyan. Eto pa sabi ni Jason. Grabehan naman yan. Kung ako sa'yo, sender, pabayaan mo na sila, maging masaya na lang sila. Antayin mo ang karma na darating para sa kanila. Andyan lang yan. Wait for the time na ikaw naman ang aahon at matatagpuan mo si the one na makakasama mo habang buhay. Listening here in LU. Uy, thank you so much, Robert Jason Tirao.
Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. Ito lang ang masasabi ko sa'yo, ha? Badang, mahahanap mo rin ang iyong badong. Yung magpapasaya sa'yo pag ikaw ay binembang. Charot! With harot! Anyway, hindi biro ang pinagdaanan mo, badang. At may karapatan kang maramdaman ng lahat ng sakit at pait at galit na nararamdaman mo ngayon. Embrace it dahil darating ang panahon na lahat ng yan ay magiging lakas mo. Ang betrayal naman is a choice na kahit gaano ka kabesi sa buhay mo at kahit gaano ka pa kabait dun sa tao, kahit gaano ka pa kabuti sa isang relasyon, kung ang desisyon ng tao ay lokohin ka, wala ka nang magagawa. Wala kang kasalanan dun. Si Ryan mismo ang pumili ng desisyong yon at hindi ikaw. Hindi ikaw. At wala kang dapat pagsisihan dun. Dapat ang magsisi talaga yung mga nakapanakit. Yung mga nagtaksil. Yung mga nanlilang. Yung mga nagsinungaling. Yung nagmanipula. In fairness naman din talaga kay Ryan, ang sipag Ang galing sa time management. Paano mo nagpagsasabay yung dalawang tao sa buhay mo? Kumbaga, magre-reply ka dun sa isa, mag-uusap kayo nung isa, pupunta kayo sa theme park nung isa. Tas ang effort nung parte na kapag magkikita naman kayo ng isa, kailangan mo magbura ng messages, kailangan mo mag-reset ng cellphone. Pero kung sa bagay, kung matagal mo na talagang ginagawa yan, kumbaga baliwala na lang sa'yo yung effort na ganun. Hindi na siya masyadong kasipagan. Bakit? Because it's already a lifestyle. It's a habit that turned into a lifestyle. So meaning, pagkatao na yun, ng Ryan na yun. Hindi matino. Hindi matino. At ikaw, badang, ikaw ang matino sa pakikipagrelasyon. Hindi mo dapat sayangin yung ganang kasing katinoan mo sa isang taong nagloko sa'yo. Kung hindi ka na pinili ng taong gusto mong piliin, bitaw. Yung sakit, yung galit, yung pait, nandyan yan. Embrace it. Pero dapat mong isaisip at isa puso na itong taong to ay hindi na nararapat para sa'yo. Nakakatulong po sa pag-move on yung pag-iisip na yung taong yun nakagawa ng kasalanan sa'yo. Nakakatulong na isipin na itong taong to pumili na ng iba at hindi ikaw yung pinili niya. Nakakatulong din pong isipin na ang pangit ng ex mo. Seryoso po ako dun kasi kapag na-realize mo na parang ang pangit talaga ng ex ko, bakit ko ba siya nagustuhan? Hindi naman din siya magaling magmahal. So bakit ko siya hahabul-habulin? Ano pang qualities yung meron tong ex ko para manatili ako doon sa mundo niya? Doon sa mundong binahagi niya sa akin? Di ba wala na? Wala na siyang qualities na gusto ko. Although, yung ginawa ng ating secret file sender na si Badang na nag-post sa social media niya na nasaktan siya, na-reveal niya yung ginawa sa kanya nung ex niya, yung paglulokong ginawa sa kanya. Alam mo, naisip ko lang din naman, do not put out your laundry or dirty laundry publicly. Sabi nila yon. Kumbaga, wag mong ilalabas yung baho ninyo o baho mo o yung baho ng mga napagdaanan mo, mga taong nakarelasyon mo on social media. Because it's also a reflection of who you are. Kaya lang, alam mo kabisyo, kapag ikaw talaga nasaktan, hindi mo naman maiisip yun . Ang maiisip mo is that,
Ang sakit para sa akin. Parang gusto kong ma-release to. And unknowingly, di ba? Minsan di mo masyadong napag-isipan yung parte na, publicly ko pala siya na i-post. Na hindi pala lahat maiintindihan kung ano yung bigat ng nararamdaman ko. Minsan kailangan mo lang kasi nung taong mapagsasabihan mo, nung sakit, nung pait, nung galit na nararamdaman mo dun sa tao kasi nga nasaktan ka eh. And at some point, you wanna hurt those people who've hurt you. Kasi nga may kasabihan tayo na hurt people, hurt people. So kapag nasaktan ng isang tao, ang tendency niya rin manakit ng iba. At susubukan niyang makaganti dun sa taong nakapanakit sa kanya. At palagay ko ang naisip lang talaga ni Badang na paraan para makaganti doon sa dalawang taong nagloko sa kanya, i-post sila sa social media. Hati po ang opinion tungkol sa pagpo-post sa social media ng mga taong nagloloko ha. Yung iba, dapat lang sa inyo yung mapahiya kayo. Yung iba naman, hindi na dapat pinupost yan. That is so private, that is so personal. Dirty laundry yan eh. Hindi na dapat ikinakalat yan sa iba. Hati, kanya-kanya pong opinion. Kanya-kanya ng pagrespeto sa bawat tao. But one thing is for sure, ang taong nasaktan, dapat naman ding intindihin. Nagigets nyo? May mga pagkakataon kasi na intindihin mo na lang. Yun yung sinasabi ng mga tao dun sa taong nasaktan. Bakit kung sino yung nasaktan, siya pa yung mas kailangang umintindi? Hindi ba pwedeng siya yung dapat maintindihan? Kasi nga nasasaktan siya. Siya yung mas nadurog. Nagigets nyo ako. Sorry na carried away ako. Anyway, sabi ko nga sa'yo, Badang, lahat ng pait, galit, hinanakit, sakit, lahat ng yan ay magiging lakas. Ituon mo ang enerhiya mo sa sarili mo. Tapusin mo ang thesis mo. Graduate ka ng kolehiyo, alagaan mo ang mental health mo at dahan-dahan maitatayo mo ulit ang sarili mo. At least kilala mo na lalo yung sarili mo ngayon kapag nasasaktan. At mas handa ka na sa darating na pag-ibig na mas deserve mo, na tama para sa'yo. Hindi ka nag-iisa, Badang. Maraming tao, Pilipina, mga naipagpalit sa katrabaho, ang dumaan sa ganitong klaseng kwento. Salamat sa tapang mong magsalita. Ito ay isang hakbang para mag-heal. At baka dito sa pagbabahagi mo, meron ding ibang taong makahanap ng lakas sa kwento mo. And thank you for trusting me in this program para maibahagi itong nararamdaman mo. I hope maghilom ka na. And I pray na dumating yung araw na mapakawalan mo na lahat ng sakit, galit, pait at hinanakit. Because your brokenness will eventually become your greatest blessing. Buti na lang, hindi ka napunta doon sa ganung klaseng lalaki. Imaginein mo kung hindi mo pa nahuli o may nag-PM sa'yo, kung hindi na nga nangyari yun. Di patuloy kang niloloko ngayon. Buti na lang hindi kayo umabot ng 10 years. Because what is 5 years compared to the rest of your life? Marami pang mangyayaring maganda sa buhay mo. At nakikinig ka ngayon sa maganda.
Charot with Harot. Anyway, Kabisha, if you wanna share your secrets, share to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets, kapiling ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Badang's Secret. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we'll listen and we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Good evening. Good evening, DJ. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Leo, Leo. Ilan taon na po kayo, Leo? 35 years old. 35 years old. Sang lupalop ka naman galing, Leo? Bulacan. Bulacan. Alright, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Leo, 35 from Bulacan. Ano ang top secret mo? Sabi kasi ng family ko ay hindi ako makakahanap ng tunay na magmamahal sa akin. Kasi sa status ng buhay ko. Sabi ng pamilya mo, hindi ka makakahanap o makakatagpo ng taong tunay na magmamahal sa'yo. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes. Dahil sa status na meron ka? Yes. Pwede mo bang i-explain muna sa amin kung anong status ang meron ka? Like financial status ba to? Financial status. Yun. Financial status. Oh. Wow! So mayaman pala tong kausap ko. Ganun ba yun? Hindi naman. Saktuhan lang. Baka pwede po kayong magbigay ng ayuda sa amin. Ang dami nanonood ngayon, nakikinig ngayon. Sakto lang po. Charot lang with Harot. Anyway, Leo, pwede mo bang ikwento sa amin? Bakit naman nasabi yun sa'yo ng pamilya mo? At bakit naman nagmatter yun sa kanila? Kasi nakailang niloko na ako. One is yung dati kong girlfriend, niloko ko, nahuli ko siya akto. Pangalawa, nahuli ko naman ang akto. Tapos ngayon, sinasabi sa akin ng mga kapatid ko. Wait lang ha, gusto kong malaman kung paano ka pagdating sa relationship. Are you a giver or a receiver? Giver. Giver. So, pag sinabi nating giver, ano yung mga binibigay mo dun sa girlfriend mo? Like, nangi-spoil ka ba? Or parang... Spoiled. Out of the country. Shopping. Alahas. Yan. Yung mga gift lang. Wait lang, Leo. Sagot mo lahat yon? Yes. Tumatanggap ka ng girlfriend ngayon? Yun nga yan. As of now talaga, wala akong girlfriend kasi talagang ang hirap maghanap na, kaya gusto ko lang mag-disguise na lang. Paano ka ba pumorma? Pwede mo ba kaming bigyan ng idea paano pumorma ang isang Leo? Formal kasi ako. Polo shirt, naka-rubber shoes, pants maong, yan, ganyan lang. Pero yung polo shirt mo, Lacoste, ganon. Lacoste, Levi's, ganyan. Hindi ka nagdidivisoria damit. Ay, hindi. Okay, so laging branded yung mga suot mong damit, ganon. Tapos kapag pumuporma ka sa babae, anong gamit mong sasakyan? Yung, sakyan ko. Ano ba to? Pick up, SUV, sedan? SUV. SUV. So, paano ka nakakakita ng taong maliligawan mo? Pag nireto ako, tapos yun. Pero honestly, single ka talaga ever since? I mean, single, Yes. you were not married before? Yun lang, naka-process yung annulment ko. Okay, so may kids ka ba? Yes. Ilan yung kids mo? 2 kids. 2 kids, alright. Tapos, every time ba na nakikipag-date ka, sinasabi mo agad na may, bagets ka na? Yes, I'm very honest.
Pagdating sa ganun. Alright. Kasi ayoko rin magtatago. O, di maganda naman pala yun. So, ngayon, in the process of loving parang people around you, so nabigo ka dun sa una, nabigo ka dun sa pangalawa, ano sa palagay mo yung parang dapat mong ayusin sa sarili mo or yung maging dynamics mo sa relationship para matagpuan mo talaga yung feeling mo hindi titingin doon sa laman ng bulsa mo? Siguro kasi ang pinaka-problema ko talaga sa time. Yun ang nirereklamo sa akin. Kaya siguro yun ang gusto kong baguhin. Pero minsan kasi ang hirap baguhin kasi ang thinking ko kasi good provider. Pag binprovide ko yung alam mo yung needs, yun na yun, hindi pala tama. So, ang naging issue ninyo dun sa mga Time. past girlfriends mo, wala ka raw time kaya naghahanap sila ng iba? Yes. Oo, kasi kumbaga tutok ako, workaholic kasi ako eh. May kumpanya ka ba or business? Yes, siguro I have 6 company. Wow, 6 company. Nagka-Christmas party ba kayo dyan? Or may parties ba kayo? Pwede nyo na kaming kuning host Charot. Pwede rin. Anyway, so may 6 companies ka. Sa And madaming fuel, employees to. Nakano siya, related sa fuel, sa manufacturing, yan. Mhm. So marami kang mga employees. Yes. Hindi naman marami. Nasa 200 plus, mga 248, ganyan lang. Marami rin yun. So, sa loob ng isang araw, ilang oras doon yung nagiging pahinga mo or parang free time mo? Yun. Maghapon ako sa office, tapos paggabi kasi may mga meetings ako at meron kasi akong international agency. So, meeting din sa mga company sa ibang bansa. Yun. Kaya siguro, mga 10, 11, ganyan. Pahinga na. So, at that time ka palang nagpapahinga? Yes. May day off ka ba? Yun nga. Every Sunday. Every Sunday. And you spend it with your kids or you spend it with the lover? Spend with my lover. Kaya lang kulang pa pala. Yeah, definitely. So, dapat meron dyan Yes. mga nakaw na sandali, no? Pero, Yes. hindi Meron. valid na reason yung kakulangan sa oras para magloko ang isang tao, Yes, yun nga eh. Kaya sabi sa akin ng family ko, mahirapan ako maghanap ng talagang tunay na magmamahal sa akin. Kasi ang tinitingnan lang is yung status ko. Yun, kumbaga, tinitingnan lang kung anong meron ako, hindi yung tunay na ako. So, pwede mo bang i-explain and i-expound sa amin yung tunay na ikaw? Gusto ko kasi yung, alam mo yun, yung tatanggapin ka na given na yung time na konti na lang yung may bibigay ko sa kanya, yun, mga ganon. And then yung pagdating naman sa basta sa time tsaka yung lifestyle. Lifestyle. So, let's talk Yes. about lifestyle. Yung lifestyle mo is comfortable, tama? Yes. So, Siguro, oo naman. Pero siguro hindi. Pero siguro, comfortable naman. Pero hindi naman siya yung, syempre, sabi mo nga kanina, hindi ka nagdidivisorya na damit, diba? Hindi. Aha. So, yung tao na dapat parang magmamahal sa'yo, kahit papano, kayang sumabay dun sa lifestyle na meron ka? Yun ba yung gusto mong mangyari? Or Kasi higher than that? Kasi ang ginagawa ko kasi dati, yung sa girlfriend ko, sinasama ko sa mga meetings ko, ayaw niyang sumama kasi na-OP daw siya. Alam mo yun, yung ganun, pag may meetings ako, sinasama ko siya. Pag may meeting sa abroad, sinasama ko. Kaya lang ayaw niya kasi na-OP siya. Bakit siya no OP? Like hindi niya ba kayang mag-business talk or parang mag-socialize? Yeah, hindi. Kaya sabi nga nung isang business partner ko is humanap ako ng karelasyon na nasa business community din para maintindihan kung ano talaga yung trabaho ko at kung ano yung lifestyle, yung oras, maintindihan. Yes. Kaya lang, yun ang advice sa akin ng partner ko. May nakikita ka ba?
Wala. Kasi ako, galing kami sa hirap, so hindi ko maano yung sarili ko na makipagrelasyon sa may kaya. Mhm. Kasi as in talagang dating buhay namin is mahirap. Pero ngayon, okay naman. Kaya parang hindi ko kaya makipagrelasyon sa isang may status na din. Okay, so parang naghahanap ka ng hindi ganun ka taas yung status, financial status in life, pero kahit papaano may pangarap sa buhay. Yes, so yun sana. Kaya lang, sabi ng kapatid ko, mahihirapan ka niya kasi ang titingnan sa'yo. Yun, kasi ilang beses na ako naloko eh. Nahuli ko sa akto. So, gaano tumatagal tong mga relationship mo? Gaano katagal tong mga to? 2 years, isa 3 years. Pero ramdam mo naman ba na minahal ka nitong mga taong to? Ramdam siguro, pero hindi ako minamayday. So Hindi feeling ako mo ba ginamit ka lang? Oo, kasi hindi ako pinupost sa Facebook eh. Parang tinatago ako. Pero ikaw ba pinupost mo sila? Oo, pinupost ko. Pero itong mga babae hindi. Hindi. Mga sexy ba to? Magaganda? Ganon? Mga okay naman, saktuhan lang. Bakit makasaktuhan lang? Ay. Sakto lang, hindi naman sexy na mala model. Hindi naman ganun. Alright, so now that we know na parang ito na yung mga nangyari sa'yo in the past, question is, as of the moment ba may nililigawan ka o pinopormahan ka? May pinupurmahan. Kaya lang eh. Sino naman to? I mean, paano mo naman muna to nakilala? Sana lang. Ng kaibigan. Pinakalala ng kaibigan. Kaibigan o dating app? Hindi. Yun ang gusto ko mag-dating app na lang. Pero hindi, kaibigan. Kaibigan, so reto ng Pero, kaibigan. nireto lang naman. Pero hindi pa totally kami kasi nireto pa lang. Parang getting to know each other pa lang. Pero paano yun? Nagkita na kayo? Nag-date na kayo? Yes, nagkita na rin kami. Pero getting to know each other pa rin. Parang, did you like this person? Yes, I like naman. Pero, kung nag-iingat lang. So parang taking it slow. Yes. Okay. So, bago kasi yung, I think ganito yung nangyayari sa reto kasi ako, naging reto din yung partner ko sa akin eh. So, ang nangyayari sa reto, di ba normally, nilalatag ng very light yung personality nung irereto sa'yo. Yes. What were the traits or parang, attitude nitong taong to bago siya ipakilala sa'yo nitong friend mo? Maalaga. Yun lang kasi hinahanap ko talaga, maalaga sa akin. Yung aaskasuhin ka. Pero baka naman katulong kailangan. Kailangan. Pero sabi ko nga, siguro darating na lang siguro. Hindi magmamadali. Kailan 35 na ako eh. Sabi naman nila ang mga lalaki, matagal naman daw ang expiration ng mga Okay, so nakailang dates na kayo nitong girl na to? Siguro 3 beses na. 3 beses na. And nandun pa rin yung interest na makilala tong taong to? Yes. Interesado po. So sa palagay mo, paano mo matitimbang or parang matetest or malalaman kung itong taong to ay mamahalin ka ng tapat at totoo at hindi lang nakikita yung status mo? Yun nga eh. Kasi base sa pag-uusap namin, parang alam mo yun yung niya, parang masyadong mabulaklak na gusto ko niya kakaagad. Which is hindi ka pa niya kilala talaga. Gusto ka na niya agad? Yes. Pero, yun eh, kasi parang sinasagway lang yan, ganyan. Talaga? Kasi nga, sinabi nung kaibigan ko, ito may mga negosyo yan. Marami na negosyo. Alam mo yun, yung sabi niya, stable ka na dyan. Ganun. Okay din naman kasi na ang benta sa'yo ganun. Pero parang ako para sa isang babae, hindi naman sa judger ako at this point Hindi ikaw yung ginajudge ko yung babae. Kumbaga, I analyze natin na parang nag-hint siya, nagbibigay ng hint sa'yo na gusto ka na agad niya. Doon pa lang sa pangatlong pagkikita ninyo. Okay lang na, gusto kong magkaroon ng parang, nandun yung interest to get to know the person. Pero alam mo yun, kailangan, alam mo yun,
hindi siya yung agad-agaran eto, Yes. gusto na kita, parang ganon. Oh. Hindi mo kasi agad nasasabi yun eh. Doon lang sa pangatlong date, parang feeling ko may kakaiba doon ha. Yun. Isa din yun. Yung iniisip ko ngayon. Nag-ano na ba, I miss you sa'yo? Oo, ganun. Nag-I miss you ka na ba sa kanya? Hindi naman. Parang ano lang. Kailang ano siya typical na, alam mo, ayoko, yung kumain ka na ba? Yung ganun parang pang millennial, pang 20s, mga teenager. Ilan taon na ba siya? Nasa 23. Ang bata pa. Bata ba nga? Bata ba? Kaya sabi ko, parang, ano siya. Hindi, 23. Hindi, 25 na. 25 na pala. 25. Kaya lang, alam mo yun yung thinking na ano, na parang teenager, na pag di ka nag-chat, nagagalit. Yung ganun. Gusto mo ba hindi pa yun? Kami. Hindi, ayoko ng ganun kasi di pa naman nga kami. So, ano yun, nato-turn off ka na? Yes, na-turn off. Definitely na-turn off. Pero alam mo, there are so many fishes in the sea, ah. Yes, kaya lang, ang hirap maghanap talaga. Ano pa ba yung mga pwede namin i-suggest sa'yo? Ano pa ba yung mga tinry namin dati? Charot! Dapat kasi medyo Reto ka. dapat kasi medyo papreno-preno ka dun sa mga kaibigan mo na parang wag isplok agad na may negosyo to. Hindi sa ganun. Kumbaga, kung sakaling magiging open ka sa mga kaibigan mo, pwede mong sabihin sa kanila by the way na na ito yung standard mo, na parang ito sana yung requirement mo, or kung meron silang kilala na ganito yung personality. Tapos, sabihin mo din na kung ano talaga yung hinanap, na hindi masyadong materialistic or parang tumitingin sa financial status ng magiging asawa. Dapat, di ba yung parang sa hirap at ginhawa, sasamahan ka. Paano kapag nawalan ka ng pera, di ba? Yun din inano ko. Paano ngayon, okay, mahal mo ko. Paano kung mawala sa akin lahat? Mahal mo ba ako? Kaya po ba akong mahalin? Try mo, kunwari sa fourth date ninyo, naiwan mo yung wallet mo. Ganun. Ganun. Mabayaran syempre yun. Kaya nga, tapos siya yung magbabayad. Pero sabihin mo sa kanya na parang di babayaran naman kita, pero hindi mo talaga babayaran. Kanya, babayaran ko siya. Paano pag ganon? Kumbaga test lang. Although pangit din naman yung feeling na parang tinetest mo. Pero kasi the only way to know this parang person is to give this person situation wherein medyo parang alam mo yun, dun sa both ends of her personality, medyo magkakaroon ka ng glimpse, alam mo yun. Kasi pag ganyan nagde-date kayo, talagang best foot forward eh. Kasi minsan gusto ko na mag-disguise na lang eh. Alam mo, pwede ka mag-disguise. Try mo Alam mo bumili yung muna ng damit sa Divisoria. Yung magmumotor ka lang, pag alam mo kayo, yung nililigawan ka, magmumotor ka lang, yung gano'n. O kaya, yung hindi ako marunong mag-commute. Mag-angkas ka. Angkas ka. Angkas ano. O kaya mag-grab ka muna, ganun. Magmumotor lang. Hawas. Yung gano'n lang, parang normal lang, kaya lang eh. Di pa. Siguro. Foreigner, ayaw mo foreigner? Di ko alam eh. Pwede, pero wala naman. Naku, mahirap yun talaga. Pag hindi mo pa alam kung ano yung nararamdaman mong parang negotiables and non-negotiables mo. Ito, bibigyan kita ng konting idea. Si Bo Sanchez, nagsulat siya ng libro. Etong libro na to, How to Find Your One True Love. Alam mo ba, may dalawang kopya ako nun. Isang Tagalog version, isang English version. Sinapuso ko yun ever since 2015. Kailan ba ako 2015. Yan. Sinapuso ko yun. Binasa ko yun ng buong buo. And if there's one thing I've learned dun sa libro na yun, ito yun. Para daw mahanap mo yung one true love mo, hindi naman kailangan maging flirt ka. Maging flirtsome. Alam mo yung wholesome, pero pag wholesome ka, pero medyo may pagka-flirt na dating. Meaning, alam mo pa rin yung boundaries mo. Meaning,
alam mo pa rin kung paano mo isiset yung intention mo doon sa tao, na parang I wanna know you, ganyan. Tapos, immerse yourself doon sa mga lugar na parang feeling mo nandun yung one true love mo or mapupunta doon yung one true love mo. Parang ganon. Try ko ang basahin yung libre ni Bo Sanchez. Oo, Bo Sanchez. Ano, Saka huwag kang mawawala ng pag-asa, ha? yes, di naman ako nawalan ng pag-asa. Na hindi porke naluloko ka ng ilang beses. Ano mo pinakamahal na naibigay mo? Ha? Pinakamahal na naibigay mo dun sa babae? Diamond ring. Ha? Nag-propose ka na? Hindi naman, binigyan ko na siyang promise ring na diamond. Magkano? Ano na yun? Sakto lang. Sige na, price reveal! Sa 200 plus. 200 plus? Pwede ng pang-engagement ring yun, Leo. Tapos nahuli ko na may kahalikang iba Saan? sa bahay nila. Kasi, isusurprise ko sana. Kaso, parang surprise ko sana siya that time eh. Pero tinatawagan ko siya para tinanong ko lang kung nandun. Hindi siya, kumaga pag tinatawagan ko siya, sabi niya walang signal. Tapos lalabas. Ay, nakatunog na ako that time. Sabi ko parang may mali. E di pumunta ako dun sa kanila. Nag-travel ako, drive ako ng 3 hours, drive ko. Naghintay ako dun sa labas nila. Kasi papasok ang bahay nila eh. Ng subdivision. Naghintay ako, hinatid siya, nung guy. Nagkiss sila. So, na-surprise ako that time. Anong ginawa mo? Hindi ako nag-iskandalo kasi ako yung taong hindi nag-iskandalo. Sabi ko, umalis na yung guy, tapos nakita ko siya, sinundan ko siya. Sabi ko, ang galing mo naman. Ganun lang. May isa ng sorry. So, sumakay sa kotse ko. Pero that time, wala na akong tiwala. Nag-iwalay na rin kami. Grabe, 2 lalaki sa isang gabi. Plus yun, yung isa naman, anniversary namin, nakita ko nagkikiss din sila. Nag-celebrate kami ng anniversary. And then, inuman kasama yung friend ko, friend niya. Yun. Tapos, nalasing na ako sa bahay. Natulog na ako. Uwi na sila lahat. Pagtingin ko, nagkikiss sila dun sa labas ng pinto namin. Hindi ako nag-skandalo, pinawi ko lang sila. Ay, nako. Ikaw pa yung balakid sa relasyon nila. Kaya dapat ikaw na talagang... Nakakaya naman sa inyo. Dulu kayo sa bahay niyo. Kaya nga. So, ano nang nangyari dun sa mga naibigay mo sa kanila? Binalik ba nila o hindi? Hindi niya binabalik. Diyan din ako, ayoko yung taong ayoko yung taong, alam mo yung susumbat. Di ako Hindi, pero kung yung babae may pride yun, yung tipong parang, hindi, nagkamali ako, so babalik ko na lang sa'yo, nakakaya naman. Oo, Wala. binigyan pa ako, yung isang girlfriend ko, binigyan ko ng business, paano mo yung negosyo? Di mo niya binalik. Sa kanya. Kakaloka, napakapagbigay mo. Si Santa Claus ka ba? Anyway, alam mo, Leo, dami nagtatanong dito. Andito lang ako, ano bang itsura niya? Yung mga ganun, tagasan ka po ba? So, ang dami tuloy na ako curious kung anong itsura mo, tagasaan ka. Ayan. Sabi dito, ano? Chinito. Chinito daw. O, Chinito. So, paano pag may nagtatanong sa akin dito, paano ka makokontak or paano kapag magrereto kami? Ano ba? Kaya ayoko nga kasi alam nila yung status ko eh. Ibig sabihin. Hindi niya, di ba? Useless. Tama naman. Useless lang. Meron kaming single dito na na staff. Si Boy Pindot. Pero lalaki nga lang. Charot lang with the rot. Anyway, may mensahe ka pa ba na gusto ibahagi, Leo? Yun lang. Siguro, dun sa mga nagsisimulang relasyon, ibigay niyo yung oras niyo. Siguro, yun din yung time. Siguro yung time talaga nagkukulang sa akin. Kaya sila gumagawa ng kalokohan. Naghanap ng iba. Dahil sa time daw. Sinabi man nila sa akin na talagang yung time talaga yung problema sa akin. Lahat sila. Siguro, pag advice ko lang dun sa mga pag
pumasok sa relasyon, ibigay yung time. Hindi sapat yung binibigay mo yung gusto nila. Time din siguro. Yun. Salamat, Leo. Thank you. Pero again, hindi sapat yun na dahilan para lokohin ka ng isang tao. Yun nga eh. Sana may mahanap akong, alam mo yung tunay na magmamahal. Definitely Mahal meron na yan. Sana. Kasi gusto ko yung magmamahal na mahal mo ko bilang ako. Hindi kung anong meron ako. Yun yung talaga ang hinahanap ko. Kaya sabi ko nga sa mga kaibigan ko, malungkot, huwag niyong hangarin na magpalit tayo ng status ng buhay. Kasi napakalungkot talaga. Alam mo yun, mag-isa ka lang. Mag-isa ka, alam mo yun, may time na na parang gusto kong i-give up lahat. Parang lang mahanap mo siya. Para lang mahanap ko siya. Alam mo, kasi minsan may gabi na umiiyak ako kasi talagang bakit ang lungkot ko na. Parang, alam mo yun, na sabi ko nga dun sa pinagpipray ko na sana kuwain na lang ako. Kasi parang useless na yung buhay ko eh. Alam mo yun, nabubuhay na lang ako para sa negosyo at sa mga empleyado ko. Na parang wala nang, alam mo, gets mo ko DJ, yung mababangon ka, gigising ka ng excited ka. Yeah. Kasi may magmamahal sa'yo at the end, may magkikare sa'yo. Yun, ganun. Yeah. Kaya minsan sabi ko nga, ang lungkot. Kaya pag nagsabi sa akin ng mga kaibigan ko, nainggit ako sa iyo, sabi ko, kakaingit ka naman. Sabi ko, huwag niyong hangarin. Kasi napakalungkot dito sa status na to. Sobrang lungkot. Yung alam mo nang parang gusto mo na i-give up lahat dahil sa sobrang lungkot. Kaya sabi ko sa nila, mas masaya yung status nyo ngayon. May pamilya kayo, nagmamahal sa inyo, kumpleto ang pamilya nyo. Alam mo yun, yung ganun, na sabi ko, yan ang pinakayaman ninyo na hindi matutumbasan ng anong pera. Na hindi mo mabibili kahit kanino, kahit saan, yung pagmamahal ng pamilya nyo. Kasi ako, even if mga kapatid ko, siguro mahal naman, may care naman, pero alam mo yung binibigay mo rin yung gusto nila. Inano mo sa, kumbaga, yun, basta, di ko alam, DJ, malungkot sobra. Kaya sabi ko, huwag niyong hahangarin na magkaroon kayo kasi napakalungkot. Sobra. Yung gusto mo nang mamatay. Ganon. Yung kunin ka, sana kunin ako ni Lord eh. Wala naman ako, useless lang naman ako dito eh. Pine-prepare niya lang yung para sa'yo. Kasi bubuo ka pa ng masayang pamilya kasama noon. Naiyak ako. Hindi talagang napakahirap. Yun lang. Yun, kaya yung mother ko namatay rin, tatay ko namatay na. So sabi ko nga dun, pag nagpipray ako, lagi ako na pinipray paggabi. Kasi pinagpipray ko sa kanila, sabi ko, sana kunin na nila ako ng parents ko. Hanggang ngayon ba, ganyan pa rin yung nararamdaman mo? Yes, hanggang ngayon. Na mag-isa, malungkot, sobra. Tuwing gabi, tuwing gabi bago matulog, napakalungkot, sobra, na wala kang kasama. Darating din yan. Kailangan mo lang maniwala dun sa proseso at magtiwala dun sa proseso na makikita at mahahanap ka rin niya sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. And sabi nga nila, best things come to those who wait. So, akala natin kasi yung pag-aantay, parusa siya para sa atin eh. Pero sa totoo lang hindi eh. Sabi ko siguro ito yung, sabi ko nga sa kanila, siguro papiling ka talaga ni Lord eh. Kung love life, pamilya, o pera, ang negosyo pera eh. Siguro hindi binibigay sa'yo ni Lord lahat. Yun yung pumapasok sa utak ko. Pero step by step para sumakses, sabi nga nila, diba? You can't have it all at once. Pero darating yung time na ibibigay pagkakaloob niya sa iyo yun sa tamang panahon. Ako, I remember being in that position, although wala ako dun sa part na parang ayoko na mabuhay, but I was thinking and also questioning myself if, para kanino ba ako nabubuhay? Yun, May okay yung buhay ko? Yung ganon? Okay yung buhay ko? Okay yung okay naman yung parents ko?
hirap, kaya lang I'm living under a roof na mag-isa lang ako. Yung ganun pakiramdam? Yes, ganun din. Ganun ang pakiramdam Mhm. Jay, na mag-isa lang ako. Alam mo yun, na Mhm. napakalungkot, sabi ko. Mhm. Hindi mo nanaisin na ipagpalit ang buhay ko sa buhay ninyo. Kahit kasi napakalungkot talaga. But then again, ipaparamdam sa'yo, pag sinurrender mo siya sa kanya, ipaparealize niya sa'yo kung bakit ka nandyan sa posisyon na yan at bakit kailangan mong magantay at bakit worth it lahat ng pag-aantay na meron ka. And Sabi, again, you are a blessing to other people because you have 200 plus employees. Diba? Imagine mo building this company from scratch and then there you are right now. Diba? Having these businesses who give a lot of opportunities for people, for them to have a good life with their families. yes, yun na nga din. Sabi ng isang staff ko, sabi ko, benta ko na lang kaya lahat ng property ko. Sabi ko, gusto ko nang migrate, sabi niya, sir, wag naman. Kasi sobrang daming umaasang pamilya sa'yo. Yun lang yung, sabi niya, maraming umaasang pamilya sa'yo. Hindi lang isa. Sabi niya, sobrang daming pamilyang umaasa sa'yo. Inaasahan niyo itong trabaho na to. Pag ginibak mo na to, paano na sila? Yun yung explain sa akin ng isang empleyado. Kaya parang sige, yan. Kumaga na. Mhm. Kasi, maano ko talaga, makatao. Yung alam mo yung empleyado ko na talagang sobrang ko sa empleyado. Kasi dumaan din ako sa hirap as in. Kaya, kumaga naintindihan ko sila. Kaya, makaano ko kahit maliit na yan, kaibigan ko yan, mga empleyado na yan. Yes. Kahit, And you are an instrument, 'di ba, para mabigyan sila ng magandang buhay kahit papaano. And kung mawala ka, paano na lang din 'tong mga taong 'to, 'di ba? And I think parang medyo dapat gamitin natin yung ganong factor para ma-fuel tayo para magpursige pa sa araw-araw nating buhay. Even if we feel like may missing. Yun yung inaano ko, parang ko sa sarili ko na maraming tao na tutulungan. Yes, yes. Pamilya ang umaasa. Mhm. Yan. Pero in terms na sarili ko, wala. Wala, yun lang. Meron yan. Manalig ka lang. You surrender it and it will come. Maniwala ka, darating din yan. Kumbaga, do not lose hope. Kasi yung pag-asa na yun, pag nawala yun talaga yung papatay dun sa mga pangarap natin and even yung drive natin sa mundong ito eh. But if you light that hope, naniniwala ako na kahit gaano pa katagal, kahit gaano pa katindi yung prosesong pagdaraanan, kahit gaano pa yun kahirap, eventually, it will come. Alright, thank you so much, Leo, for calling this program. Lagi kang mag-iingat. And I hope you'll find the one, okay? Sana. Thank you. God bless, bye. O, diba? Narinig yung yung pagbuntong hininga ko. Oy, ang daming curious dun sa caller natin. Grabe Huwag nga kayo. Kayo, nalaman nyo lang na may pera. Gusto nyo na eh. Well, sa totoo lang, ako POV ng isang babae, syempre gusto namin ng stable na lalaki. Ayaw naman namin na kami pa yung magtataguyod ng pamilya. Lalong-lalo na kung nandun ka na sa part na parang marrying age ka na, marrying era ka na, or hinahanap mo na talaga yung taong mapapakasalan mo. Yung ilalakad ka sa altar, ganon. Yung kasama mo sa altar para mag-I do's kayo, exchange of I do's, ganon. Gusto natin kahit paano may pera. Yung kaya tayong, hindi naman buhayin, pero kaya naman tayong bigyan ng kahit paano maayos na buhay. Hindi naman, syempre sasapat na ngayon yung kaya kitang bagyan ng magandang lahi, pero magandang buhay hindi. Parang hindi na masyadong sasapat yun, lalo na sa panahon ngayon ang hirap ng buhay. And magpapaka-plastic ako dito kung sasabihin ko na hindi ako tumitingin sa pera ng tao. Pero ang tinitingnan ko sa isang lalaki ay kung kaya niya na makapagtrabaho, kahit mahirapan siya, magtatrabaho siya para meron siyang
pambills, pambayad ng bills, para may ma-provide siya doon sa taong mahal niya. Kumbaga parang merong provider mindset na kahit hindi pa ganun kalaki sa kasalukuyan, alam mo na darating yung panahon na kapag nagtulungan kayo, lalaki yun. Lalaki yun. Ganun. And I hope, yung babae naman hindi lang iasa dun sa lalaki. Lahat ng mga bayarin o gastusin to the point na wala na siyang ambag dun sa buhay at sa bahay. Maganda kasi na parehas kayo nagtutulungan para taguyod yung pamilya ninyo. Hindi yung iisa lang yung nagtataguyod ng pamilya. Maganda yung may dual income. Pero okay din naman kung yung isa nasa bahay, nag-aasikaso ng mga bata, nag-aasikaso ng asawa, kung kaya naman ng asawa. Why not? Kung yung babae yung mas okay magtrabaho kaysa dun sa lalaki, okay lang din naman. Depende sa dynamics ninyo. Pero ang mahalaga dun yung nagkakaintindihan kayo. Yung sa 10 hakbang niya papunta sa'yo, dapat ikaw magbigay ka din ng 5 para magtagpo kayo sa gitna. It is what you call compromise. And you understand each other well. Na kapag may desisyon yung isa, dapat yung isa din, desisyon niya yun. Dapat dalawa kayo nagdesisyon dun sa bagay na yun. Hindi iisa lang yung nagdedesisyon. Kasi ang tawag dun, manipulation. O ang tawag dun, pagmamando. So yun lang. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa akin. Darating din yung taong para sa'yo. Kailangan lang talaga yung may mga dala-dalawang jowa dyan. Magbigay na po kayo. Pakawalan nyo na yung isa para mabigyan po yung lahat. Okay? Shoutout with Herod. Anyway, nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Raketera at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Iniwan kami para sa pera. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Siguro, eto na ang tamang oras na maibabahagi ko ang isang parte ng buhay ko na hanggang ngayon ay nakamarka sa puso ko. Dahil sa bakas ng sugat nito. Hindi lang sa buhay ko, kundi sa buhay namin ng anak ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Marcos. 39 years old. Isa sa mga avid listener nyo, all the way from Davao City. Noon pa man, gusto ko na talagang magbahagi ng kwento ko. Hoping na kapupulutan ito ng aral. At ngayon, hindi lang aral ang pwedeng maibigay ng kwento ko, kundi isang babala para sa lahat. Lalo na yung mga may asawa na. Ito ang aking
secret file. Magsimula tayo noong nakilala ko si Katie back in 2017. Isa akong part-time teacher sa isang school. That time, si Katie ay 23 years old. Isang estudyante na kumukuha ng AB Social Sciences. May subject ako sa klase nila. Napukaw niya ang atensyon ko. Ang cute-cute niya. Very charming. Ako naman, hindi kagwapuhan, pero may konti namang itsura. Strikto ako. Pero, palakaibigan ako. Ayoko na nape-pressure ang mga estudyante sa klase ko. And that time, etong si Katie medyo may pagkamaldita sa akin. Whenever I let her participate in some of our lectures. Pero, nag-e-excel siya dahil smart siya. Fast forward. Natapos ang klase ko sa kanila sa isang semester. Hindi ko na sila na-handle sa klase. Pero may mga pagkakataon na nagkikita kami together with her classmates, lalo na kung natsyempohan nila ako na nag-working snacks sa kantin. Doon, hindi na student-teacher ang relasyon naming lahat. Parang barkadahan na. And doon na rin parang nagkaroon siya ng tinatagong feelings sa akin. Paano ko nasabi? Bakit ko nasabi? There was a time na may practice sila para sa isang school activity. Nasa gilid ako ng court, working on something. Nang may isang estudyante na lumapit sa akin at nag-abot ng isang letter. It's from Katie po, Sir Marcos. Dan tanong ko sa estudyanteng ito, bakit hindi siya ang nag-abot nito? Ang sagot ng estudyanteng yon, nahihiya daw si Katie, kaya pinautos na lang niya. So out of curiosity, binuksan ko ang sulat na galing kay Katie. Doon inamin ni Katie na crush daw niya ako. To be honest, parang may nag-spark na feelings ang namayani sa puso ko. Aaminin ko na noon pa man, meron na akong nararamdaman na pagkagusto kay Katie, pero pinigilan ko because of professionalism and discretion. Dahil prestigious and well-known ang paaralang kinabibilangan namin. Hindi ko alam, DJ Rocky at DJ Jello, kung anong pumasok sa isip ko, pero ang ginawa ko, nag-reply ako kay Katie sa sulat niya. And there, I expressed my feelings. Doon na nagsimula ang ligawan. December 9, 2017. I was on leave for a personal matter. Nag-sightseeing muna ako sa highlands ng lugar namin. Tinext ko siya. Out of the blue. Bigla siyang nag-reply ng, "Sinasagot na kita, I love you, Sir Mark." Nag-reply naman ako kaagad, out of shock. Totoo ba to? Tayo na? And when she told me yes, hindi mapagsidla ng saya ko. Because ang tagal-tagal kong naghihintay. At sa wakas, nagka-girlfriend na ako. Pero aminado akong our relationship has never been so tough. Hindi maipagkakaila na madaling kumalat ang kwento.
Until it became a school-related issue. Pinatawag ako ng faculty dean sa office. Buti na lang daw at hindi na niya ito ipapaabot sa school president. Dahil it will be a demoralizing issue for me at kay Katie. May nag-leak na mga picture namin ni Katie na nagde-date sa mall, sa mga park, sa Davao, and even ang trip namin sa Bukidnon. They advised me to call it quits pero hindi ako nakinig. Kinausap ko si Katie and we agreed to keep our relationship low-key. Isinekreto namin ang relasyon namin. Until she graduated ng 2021. When she graduated, I quitted my job. Then, lumipat ako sa isang public school. Then, si Katie, nag-pursue ng law dahil pangarap niyang maging abogado. At aaminin ko na sa loob ng ilang taon naming magkarelasyon, very intimate ang relasyon namin sa isa't isa. Maraming nangyari sa amin. Pero, ang pinaka-memorable na pangyayari sa aming dalawa ay yung araw before she graduated in 2021. Dahil yun ang dahilan ng kanyang pagkabuntis. Yes, nabuntis ko si Katie. Aminado ako na hindi ako handa. We almost resorted to take the baby out. Oo, naisip ko na ipalaglag ang bata pero mas natakot ako sa karma. Mas natakot ako sa Panginoon. Kaya buong loob kong tinanggap at buong loob naming hinarap ito. Until Katie gave birth to our firstborn son. Nagdesisyon kaming magsama sa iisang bubong. Along with my family. Hindi masyadong mahirap ang lahat sa amin, naging mas masaya nga. At mas naging strong ang binubuo naming pamilya. Pero naging mapaglaro ang panahon. I became too clumsy of my actions. Sa sobrang tagal na kasi ng panahon na walang nangyayari sa amin ni Katie dahil kailangan niya mag-recover sa kanyang pagnganganak, humantong ako sa punto na nakikipag-chat ako sa ibang babae online. At aaminin ko, DJ Rocky at DJ Jello, na nakikipagpalitan ako ng explicit images sa ibang babae. At first, okay lang naman dahil hindi ako nabibisto. Pero walang sikretong hindi nabubunyag. Nang maiwan ko ang cellphone ko sa bahay, that was the time na nahuli na ako ni Katie. When I came back, she confronted me. Doon na nasubok ang pagsasama namin. Umamin ako. Inamin ko ang kasalanan ko. And I promise Katie na hindi ko na uulitin pa ang nagawa kong yun kahit kailan. Even my family was furious. I was called a complete disgrace sa aming pamilya. But I gave them my word na hindi na ito mauulit pa.
Lumipas ang panahon. Binago ko ang sarili ko. Para kay Katie. At para sa anak namin. Then she decided na bumalik uli sa pag-aaral. DJ Rocky and DJ Jelob, because of her pregnancy, hindi siya natuloy mag-law. And this time, she decided to take education. Buong loob kong sinuportahan si Katie. Enrollment, tuition, school fees, lahat. Pero ang hindi ko namamalayan ay nasasaksak na pala ako patalikod. One time around 2024, sinabihan ako ni Katie na mag-delete ng mga photos na kasama siya at ng anak namin. Dahil ipinagbabawal daw ang pagkakaroon ng live-in partner o anak nang hindi pa ikinakasal. Mahirap man sa side ko, pero sinuportahan ko ang desisyon niya. Sabi pa nga niya sa akin, hindi ko na muna raw siya susunduin mula sa school na pinapasukan niya. Instead, she will stay with her sister or with her classmate na may tinutuluyan ring boarding house. Then fast forward to December 2024. Gusto kong isurprise siya sa aming 6th anniversary. Pero, ako pala ang masusurprise. Dahil may sinabi siya nang magkasama kami sa kwarto namin. Maghiwalay na tayo. Nanlaki ang mga mata ko kaya tinanong ko siya kung bakit. Ang sagot niya sa akin, alam na raw ng mama niya ang naging kasalanan ko. At ayaw na niya na tumira pa siya kasama ako at ang anak namin. Doon ako nanlumo. After 6 years of enduring all the hardships and savoring those sweet and memorable experiences, mauuwi lang pala kami sa hiwalayan. Indirect kong tinanggap ang pakikipaghiwalay ni Katie. Iniwan niya sa akin ang anak namin. Kasi wala raw siyang kakayahan na palakihin ito ng siya lang. Hindi ko naman tinanggalan ng karapatan si Katie bilang nanay. Pero hindi ko alam, napaka mapagbiro ng panahon. One Sunday habang nasa simbahan ako kasama ang anak ko, nakatanggap ako ng isang chat. May isang account na gamit ang mukha ni Katie. Nag-send ng 2 photos. Isang picture na positive ang pregnancy test at isang picture ni Katie na nakatapis lang ng tuwalya. Kabadong-kabado ako. At hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pakiramdam ko, tinraidor ako ni Katie. At hindi lang ako ang tinraidor niya, kundi kami ng anak ko. Ang mas masakit dito, hindi niya direktang inamin na buntis na pala siya sa iba. Right before nakipaghiwalay siya sa akin.
At eto na ang mas nakakapanginig ng laman ko. February, habang hinahanda ko ang anak ko for a leisure trip kasama ang kanyang grandmother. Isang babae na itago na lang natin sa pangalang Marie ang nag-chat sa akin. Tinatanong kung kilala ko ba si Katie. Tinanong ko siya kung bakit. Yung pala, ang babaeng kausap ko ay ang legal wife ng boyfriend ni Katie. Naging kabit si Katie. Hindi ko pinahalata sa mama ko ang nalaman ko. Pero nung nagkaroon ako ng tsansa na maging mapag-isa, napaiyak na lang ako ng sobra. Napadasal ako sa Panginoon at tinanong ko siya, "Is this the justice I am praying for myself and my son?" Hindi ko sukat akalain na marami palang ebidensya ang lalabas from Marie, proving the affair of Katie at ng kanyang asawa. And I really pray to God for wisdom and strength. Dahil hindi ako makapaniwala na iiwan kami ni Katie para lang sa pera mula sa isang lalaking mayaman. Yes. Maraming pera yung lalaki. Then I checked the phone of Katie na naiwan niya sa akin. Dito ko nakita yung recordings ng pagtatalik nilang dalawa nung ipinalit niya sa akin. Yung usapan nila tungkol sa akin. Na para bang sinisiraan ako dahil sa nagawa kong pagkakamali. At parang okay lang yung pamilya ng lalaki na nandyan si Katie. Nanlumo ako para sa anak ko. Hindi niya deserve yung ganitong klaseng nanay. Nagagamitin ang kasalanan ko para tumbasan o gantihan ng isa pang matinding kasalanan. At habang isinusulat ko ito, dasal ko sa Diyos, nabigyan niya ako ng katatagan. Pati na rin ang anak ko. Kasi konting-konti na lang manghihina na ako. DJ Rocky at DJ Jello, naiiyak ako at itinatanong ko ang sarili ko. Am I not really good enough? Hindi pa ba sapat ang pagbabago ko? At lahat ng ito ay pinagpapasa Diyos ko na lang. Pipilitin kong bumangon para sa anak ko. Para na lang ito sa kanya. Kahit wala nang matira para sa akin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Maraming salamat sa pagbabahagi ng aking kwento. Muli, ako si Marcos. At ito, ang aking secret file.